may broader side. For example, tulad ng binasa nyo kanina, for example, the subject is about Earth. So, lalabas mo na doon ang surface of the Earth, diba, mga ganon, may iba't ibang subtopic. So, yun yung concept approach. For example, naman sa English, ang iyong topical approach is adjective. Pag sinabi mong concept approach, types of adjectives, degrees of adjectives, yung most, more, most, and ganyan, better, best, yun ay degrees of adjectives. And then another one, uses of adjectives, di ba? So, ang daming concept. Ang daming concept under a topical concept. For example, ngayon, ano ang ating topic approach? Sabihin mo na, curriculum, tama? Curriculum ang ating topic. Pero, pagdating sa concept approach, ito na yung Module 1, Module 2, Module 1.2, Module 1.3. Module 2, Module 2.1. Yun. Okay? So, yun po yung concept approach. Pag sinabi naman natin thematic approach, may theme. For example, sa elementary, pag sinabi thematic approach, ano ba ngayon? February? Saan ang theme? More of love, more of Valentine. So, halos ng topic na binabasa sa English, mga tungkol sa love. Okay? Sa Pilipino, ganun din. Alright, sa Civica, ang pinag-aaralan yung tungkol lahat sa February. Okay na. So, thematic ang tawag yun. When you say naman modular approach, yung katulad ng ating FLCT. Module 1, Module 2, may kanya-kanyang topic yun. Okay. Now, criteria of the selection of content, hindi basta-basta pumipili ng subject matter or lesson. Mayroong criteria to be used in choosing your content. Ano ba ang lesson ko? Ano ang dapat criteria sa pagpili ko ng lesson? There are some suggested criteria in the selection of knowledge or subject matter. Ano ang number 1? Number 1, significance. Content should contribute to ideas, concepts, principles, and generalization that should attain the overall purpose of the curriculum. It is significant if content becomes the means of developing cognitive, affective, or psychomotor skills of the learner. As education is a way of preserving culture, content will be significant when this will address the cultural context of the learner. Alright, significant. Ano sa Tagalog yung significant? Cyrus, ano ibig sabihin ng significant? Sa sarili mong idea. Ano ma'am? Kumbaga yung sa significance kasi parang meron lang benefit or may mga Okay, very good. Meron bang benefit? Meron bang benefit na makukuha ang learners? So, tama. Significant. Balikan kita sa Rex. Is our lesson today significant to you? Why is it significant? Kasi as educators, siyempre dapat maging familiar tayo sa curriculum. Alright. So, yun ang significant. Ano ang kahalagahan? Ano ang beneficial? Okay? So, yung lesson nyo ngayon that is approaches in curriculum is very significant to you as future teachers. Kasi hindi tayo pwede basta-basta magtuturo na hindi natin naintindihan yung approaches ng curriculum. Did you get that? Yes. Okay. Let's go now to validity. Miss Sedo. Validity. Number 2, validity. The authenticity of the subject matters for validity. Knowledge becomes absolute with a fast-changing life. Thus, there is a need of validity, check, and verification at the right interval. Because content which may be valid in its original form may not continue to be valid in the current time. Ano sa Tagalog ang validity? Mr. Gulyoso. Ano sa Bakit siguro mo na ito? Ano sa Tagalog ang validity? Valid.
hindi siya magiging valid kung hindi siya reliable. Hindi rin siya reliable kung hindi siya valid. So, ang valid ay pagiging pagiging makatotohanan ng ating aralin. Yung pang ating inaaral ngayon ay makatotohanan. Okay. So, yun po yung validity. Ibig sabihin, ito yung bago, makabagong pamamaraan ng pag-discuss ng curriculum. So, hindi na daw siya valid kung siya ipasay na. For example, in math, may mga topic sa math na alaala ko, kung panahon ko pa, mayroon kang Venn diagram, alam niyo Venn diagram, yung may dalawang bilog, tapos ano yung combo sa gitna, tama. Sa math, wala na yun. Dati-dati yun meron. Halimbawa, set, subset, Venn diagram. Wala na rin sa math lesson yung expanded notation. Ano na expanded notation? For example, yung 1,150, 1,000 plus 100 plus 50 plus 0. Expanded notation. Did you get that? Ay, hindi nila ko natin. Sino nakakuha na? Sino nakaintindi expanded notation? Yung parang ngayon yung place value. For example, 1,150